Magandang araw, class. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang patungkol sa kababaihan sa sinaunang Asyano. So, class, nasa tahanan sila upang maging isang asawa at ina na nangangahulugan lamang na ang bilang ng asawa ang babae ay dapat na maging isang tapat na kabiyak at dapat niyang pagsilbihin ang kanyang asawa at bilang ina naman ang babae ay dapat maging isang mabuting ina sa kanyang mga anak. Ang papel ng sinaunang kababaihan noon sa sinaunang Asyano ay bilang isang tao na naglilingkod sa kanyang pamilya. Sunod naman ay ang kababaihan sa Timog Asya. Ibig sabihin nito ay binabawasan ng babae ang yaman at ari-arian ng kanyang pamilya. Dahil dito, namayani sa lipunan nila ang female infanticide o sadyang pagkitilang buhay ng sanggol na babae dahil itinuturing ang mga kababaihan bilang bagay o kasangkapan. Iba-iba ang turing sa kababaihan noon sa mga kababaihan ngayon. Hindi ba, class? Tradisyon din sa India na ipinapakasal ang isang babae sa edad na 5 o 6 na taong gulang pa lamang at sa India ang dote o dowry ay ibinibigay lang pamilya ng lalaki ay nagiging pag-aari ng babae at ito ay maaari niyang ipamana sa kanyang mga anak na babae. Next is, nasa batas ng Hindu na ang dapat mapangasawa ng isang babae ay 3 beses ang agwat sa kanya ng mapapangasawa niyang lalaki. So, sa madaling salita, class, ginagawa nito upang maiwasan ng mga iskandalo ang babae na magkaroon ng isang relasyon bago ang kanyang asawa sa India. Bilang paggalang sa asawang lalaki, ang asawang babae kakain lamang pagkatapos ng kanyang asawa. Sunod naman ay ang kababaihan sa Asya. So, tinatawag ang ganitong klaseng mga paa bilang lotus feet o lily feet. Ito ay ginagawa habang bata pa ang babae. Sinasabing isa itong pamantayan na kagandahan para sa mga sinaunang Chino. Isang pananaw na sinimulan ng dinastiyang Song. Humanap ang isang lalaking Chino na isang babae Chino na may ganitong klaseng paa upang mapangasawa. Ang pagkakaroon ng lotus feet o lily feet dulot ng food binding ay patunay rin na ang babae ay hindi nagtatrabaho. Nasa bahay lamang siya at kanyang sinusuportahan ng kanyang asawa. Ang anak na lalaki lamang ang may karapatan magdesisyon sa kanilang pamilya at kanilang ari-arian at pag nasa legal na edad na nang sumunod ang kanyang ina. Muli na ulit na tinawag sa klase ang paano ginagawa nila sa pamamagitan ng food binding. Naman ay ang kababaihan sa kanlurang Asya. Isa itong uri ng preservation, class. Importante ito sa mga kababaihan noon sapagkat, class, sa pamamagitan nito ay naitatabi nila ang kanilang sarili upang ang kanilang maging asawa lamang ang makakita sa kanilang balat o buong katawan dahil ang mga kababaihan noon na ganito ay nakikita bilang pure o puro sapagkat walang ibang lalaki ang nakakakita sa kanilang katawan bukod sa kanilang mapapangasawa.